Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagsimula ang umaga ni Judy Ann gaya ng nakasanayan. Sunod-sunod na pagpupulong, magkakahanay na tawag sa telepono, at isang kalendaryong tila hindi kailanman natututong huminga. Katatapos lamang niyang paalisin ang kanyang sekretarya nang may marahang katok na umalinggaw sa pintuan ng kanyang opisina. Ginang Montenegro. Si Daniel Bragas, ang nakatatandang tagatala ng pananalapi ng kumpanya, ang nasa labas. Maingat na kontrolado ang kanyang ekspresyon, ngunit may bigat na agad na pansin ni Judy Ann. Pumasok siya sa silid habang may hawak na isang folder. Ibinaba ni Judy Ann ang kanyang panulat. Ano iyon? Nag-atubili si Daniel bago inilapag ang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Nirepaso ko ang mga pagkakasundo ng talaan para sa nakaraang quarter. May ilang hindi pagkakatugma. Bahagyang tumaas ang kanyang mga kilay. Hindi pagkakatugma? Opo. Binuksan niya ang folder at itinuro ang ilang tala na may markang kulay. May ilang paglilipat ng pondo na hindi tumutugma sa mga aprobadong proseso natin. Noong una, inakala kong simpleng maling pagkakategorya lamang ito. Ngunit nang makita ko ang padron. Kakaiba ito. Napakatumpak. Halos tila sinadyang gawin. Tahimik na pinagmasdan ni Judy Ann ang mga numero habang bahagyang sumisikip ang kanyang tingin. Hindi naman kalakihan ang bawat halagang sangkot kung paisa-isa lamang titingnan, ngunit kapag pinagdugtong-dugtong, bumubuo ang mga ito ng isang bakas. Isang bakas na may pinatutunguhan, bagaman hindi pa niya matukoy kung saan. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan, nananatiling hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. At ano ang iyong konklusyon? Muling nag-atubili si Daniel, maingat sa bawat salitang bibitawan. Wala pa po akong tiyak na konklusyon. Ngunit, naisip kong dapat ninyo itong makita bago ko ito dalhin sa mas mataas na antas ng pagsusuri. Sa loob ng ilang mahabang sandali, binalot ng katahimikan ang silid. Sa labas ng bintana, kumikislap ang tanawin ng lungsod. Malinis, marangal, at tila hindi maaabot ng anumang bahid ng suliranin. Sa loob naman, nakalutang ang kamay ni Julian sa ibabaw ng mga dokumento habang mabilis na tumatakbo ang kanyang isip sa samut-saring posibilidad. Iwan mo muna ito sa akin, sa wakas ay wika niya. Kalma ang kanyang tinig, ngunit may matigas na himig na hindi maikakaila. At Daniel, huwag kang magsasalita tungkol dito kaninuman. Opo, Ginang Montenegro. Tumango si Daniel at tahimik na lumabas ng opisina. Naiwan si Judy Ann na nakatitig sa mga papeles sa kanyang mesa, habang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang posibilidad na may isang bagay na mas malalim at mas mabigat na nakatago sa likod ng mga bilang na iyon. Nang tuluyang magsara ang pinto sa kanyang likuran, nanatiling nakatuon ang tingin ni Judy Ann sa mga bilang na nasa harapan niya. Mga hindi pagkakatugma. Mga padron. Maingat at sinadyang pagkilos. May mali sa loob ng kanyang kumpanya. At sinuman ang nasa likod nito ay mahusay na nagkubli ng kanilang mga bakas. Samantala, ang mga mood board na nakasabit sa mga dingding ng opisina ng Venture and Corporation ay bumubuo ng isang kapansin-pansing salungatan ng mga imahe. Naroon ang matatapang na biswal ng pinakamataas na antas ng fashion ng Lumir laban sa walang kupas na karangyaan ng Velor. Matitingkad na telang kulay pula, mga avant-garde na disenyo, at mga mapanghamong taglin ang nagsisiksikan sa tabi ng mga payapang paleta ng kulay, mararangyang bestida, at mga halimuyak na nagsasalaysay ng pamana at prestihiyo. Nakikita mo ba ang problema? Tanong ni Zach habang itinuturo ang mga board. Matalim ang kanyang tono, ngunit nananatiling mapanuri. Ang isa ay sumisigaw ng pagiging mapangahas, samantalang ang isa naman ay marahang bumubulong ng pamana at tradisyon. Kailangan natin ng tulay na mag-ugnay sa dalawa, kung hindi ay magmumukhang watak-watak ang buong kampanya. Lumapit si Amara at pinag-cruise ang kanyang mga braso, habang maingat na sinusuri ng kanyang mga mata ang bawat presentasyon. Hinayaan niyang lumubog sa kanyang isipan ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo.
Hindi lamang tungkol sa mga larawan ang isang kampanya. Tungkol ito sa kwento. Sa ritmo. Sa isang bagay na mararamdaman ng mga tao. Paano kung bumuo tayo ng isang salaysay tungkol sa dalawang magkasalungat na puwersang nagkakaisa, mungkahi niya. Matatag ang kanyang tinig habang mabilis ng pinagdurugtong ng kanyang isip ang mga piraso ng ideya. Ang Velor ang magiging walang hanggang musa at ang Lumir naman ang matapang na tagalikha. Ang isa ay sumasagisag sa pagiging walang kupas, habang ang isa naman ay kumakatawan sa pagbabago at muling paglikha ng sarili. Kapag pinagsama sila, hindi sila magbabanggaan. Sa halip, muli nilang bibigyang kahulugan kung ano ang tunay na karangyaan. Nabalot ng katahimikan ang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na nagsimulang magsulat ng mga tala ang kanyang mga kasamahan. Maririnig ang pagkaskas ng mga panulat sa papel. Isa-isang tumatango ang mga ulo bilang pagsang-ayon. Maging ang mga mata ni Zachary ay nagningning sa paghanga. Ngunit habang nakatayo roon si Amara, pinupuno ng sigla ng malikhaing inspirasyon ang kanyang dibdib, may isang pamilyar na hapding muling sumagi sa kanyang puso. Si Maxwell. Noon, sa tuwing nagmumungkahi siya ng isang ideya, si Maxwell ang unang kumukwestiyon dito. May mga pagkakataong winawasak nito ang kanyang pangangatwiran sa harap ng lahat, na para bang sinasadya siyang itulak sa mga sitwasyong kinamumuhian niya. Sa simula, inakala niyang nais lamang siyang maliitin nito. Isang paraan upang ipaalala na nagsisimula pa lamang siyang maghanap ng sariling lugar sa isang mundong walang awa. At dahil doon, matagal niya itong kinimkim na sama ng loob. Ngunit kalaunan, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi kailanman binabaliwala ni Maxwell ang kanyang mga ideya dahil lamang sa pagmamataas o pagnanais na manaig. Pinipiga siya nito dahil naniniwala itong maaari pang maging mas matalas, mas malinaw at mas matibay ang mga iyon. Mas marami itong hinihingi dahil mas marami itong nakikita. Ang mga puna nito, gaano man nakakainis noong mga panahong iyon, ang siyang nagtulak sa kanya upang mas umunlad. Kung titingnan siya ng mga taong hindi nakakakilala sa kanya, marahil ay sasabihin nilang mayabang siya, baka nga maging malupit pa. Minsan, ganoon din ang naging tingin ni Amara sa kanya. Ngunit matapos niya itong makilala, matapos niyang maunawaan kung paano gumagana ang isip nito, nabatid niyang iisa lamang ang nais ni Maxwell. Ang pinakamainam, ang pinakamahusay na posibleng resulta. At Diyos ko, namimiss niya iyon. Namimiss niya si Maxwell. Samantala, halos walang katao-tao sa ehekutibong palapag ng Aboitiz Group. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa opisina ni Ethan. Nakaharap siya sa kanyang mesa, bukas ang kanyang personal na laptop. Hindi ang laptop na ibinigay ng kumpanya. Iyon ang unang alituntunin. Huwag kailanman mag-iwan ng baka sa lugar na maaaring masiyasat ng departamento ng IT. Kumonekta siya sa pamamagitan ng isang ligtas na isip, habang naghihintay ang mga proxy account na parang tahimik na mga pintuang siya lamang ang maisusi. Ang bawat paglilipat ng pondo ay itinago sa ilalim ng mga katawagang gaya ng madiskarteng konsultasyon at mga pandaigdigang inisyatiba sa pananaliksik. Mga etiketa na nakabaon ng napakalalim sa masalimuot na talaan ng pananalapi ng Aboitiz, kaya wala nang nag-aabalang magtanong pa. Isang banayad na tunog ang nagpahiwatig na matagumpay na naiproseso ang pinakahuling paglilipat ng pondo. Dahan-dahang huminga si Ethan. Nakakahumaling ang pakiramdam. Isa na namang malinis na transaksyon. Isa na namang hakbang patungo sa kalayaang matagal na niyang minimiti. Inikot niya ang kulay ambar na inumin sa kanyang baso habang pinagmamasdan ang mga numerong kumikislap sa monitor. Malapit na, bulong niya sa sarili. Malapit na. At kapag dumating ang oras na iyon, wala nang makapipigil sa kanya. Hindi si Judy Ann. Hindi ang lupon ng mga direktor. Walang sinuman. Ngunit sa kung saan, nakatago sa loob ng mismong sistemang pinagtitiwalaan niya, may isang tahimik na anomalya na nagsisimula ng mapansin. Isang maliit na pagkakaiba. Halos hindi kapansin-pansin. Ngunit paulit-ulit. Ang unang hibla ng sapot na inakala niyang perpekto niyang naihabi. Samantala, papalapit na sa pagtatapos ang gabi sa restaurant nang pumasok si Amara sa gilid na pasukan na nakalaan para sa mga empleyado. May kaunting buhay pa rin sa harapang bahagi ng kainan dahil sa mga huling customer, ngunit sinabi ni Tony na magkita sila sa kusina.
Sa loob, kumikislap ang mga hindi kinakalawang na bakal na mesa sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Kalahati ng mga tauhan ay abala na sa paglilinis ng kani-kanilang mga istasyon. Nananatili pa rin sa hangin ang halimuyak ng bawang, mantikilya, at isang mayaman at matamis na samyo mula sa mga katatapos lamang ihain na pagkain. Nakatayo si Tony sa may pass station. Suot niya ang kanyang malinis at puting uniforme bilang chef. Nakatiklop ang manggas hanggang siko at bahagyang magulo ang kanyang buhok matapos ang mahabang oras ng serbisyo. Sa harapan niya ay may isang plato. Mabagal na umaakyat mula rito ang manipis na usok ng init. Nakarating ka rin, sabi niya habang mabilis na sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sakto ang dating mo. Tikman mo ito. Umupo si Amara sa isang mataas na upuan sa tabi ng counter. Ngunit bago pa niya maabot ang tinidor, inangat na iyon ni Tony. May nakahanda ng maliit na subo sa dulo nito. Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Amara sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan ang biglaang kilos na iyon. Sige na, panunukso ni Tony. Magaan ang kanyang tono habang hindi inaalis ang mga mata kay Amara. Sandali lamang nag-atubili si Amara bago bahagyang yumuko pasulong at hinayaang siya ang magsubo sa kanya. Masela ng pagkakaluto ng putahe at kaaya-aya ang halimuyak nito. Isa-isang nabuksan ang mga patong ng lasa sa sandaling dumampi ito sa kanyang dila. O masarap ba? Tanong ni Tony habang masyado siyang nakatutok sa bawat reaksyon nito. Dahan-dahang umunguya si Amara, kunwari pinag-iisipan ng mabuti ang sagot upang asarin siya ng kaunti. Masarap, sabi niya. Sa totoo lang, napakasarap. Nalampasan mo ang sarili mong pamantayan, chef. Napatawa si Tony at bahagyang umiling. Mabuti naman kung ganoon. Akala ko masisira ang reputasyon ko ngayong gabi kapag hindi mo nagustuhan. Napangiti si Amara. Kaya pala ako pinapunta rito. Para sa quality control. Sumandal si Tony sa counter at bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Hindi naman talaga. Bahagyang ikiniling ni Amara ang ulo. Talaga? Dahilan lang iyon pag-amin ni Tony. Mas mababa na ngayon ang kanyang tinig, mas tapat at walang pag-iwas. Nasalo niya ang tingin ni Amara at hindi iyon binitiwan. Ang totoo. Saglit siyang huminto. Namiss lang talaga kita. Napakurap si Amara. Sa isang iglap, tila nawalan siya ng balanse sa bigat ng mga salitang iyon. Pagkatapos ay napatawa siya ng marahan, pilit binabawasan ang tensyong biglang bumalot sa hangin. Napakaarte mo talaga. Seryoso ako, tugon ni Tony. Nananatili ang ngiti sa kanyang labi, ngunit mas banayad na ngayon ang kanyang tinig. Sa pamamahala ng dalawang restoran, pakiramdam ko'y hinahatak ako sa iba't ibang direksyon. Niwala pa nga akong oras para planuhin ang pangatlo nating date. Muli niyang sinalubong ang tingin ni Amara. Matatag. Tapat. At oo, totoo namang gusto kong ipatikim sa'yo ang bagong mga putahe, dagdag niya. Pero ang totoo, gusto lang talaga kitang makita. Napatingin si Amara sa tinidor na hawak niya. Nananatili pa rin sa kanyang panlasa ang masarap na lasa ng pagkain. Sinabi niya sa sarili na marahil ay kalahati lamang ng sinasabi ni Tony ang seryoso. Na baka ito ay isa lamang sa mga karaniwang biro at pang-aasar nito. Komportable siya rito. Madaling kausap si Tony. Nakakatawa. Hindi komplikado. Isang kaibigang maaari niyang takbuhan kapag gusto niyang magpahinga mula sa bigat ng mundo. Wala nang higit pa roon. Ngunit sa kabilang panig ng counter, nanatili ng kaunti pang sandali ang ngiti sa mga labi ni Tony. Tinakpan niya iyon ng isang magaang tawa na para bang wala itong ibig sabihin at kaswal lamang ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang lihim na hiling. Sana ay makita ni Amara ang tunay niyang ibig ipahiwatig. Ang bawat oras na ninanakaw niya mula sa kanyang abalang schedule. Ang bawat dahilan na ginagawa niya upang mapapunta ito roon. Hindi kailanman tungkol lamang sa pagkain ang mga iyon. Mas simple ang katotohanan. Namimiss niya lamang ang makasama si Amara. Kahit pa sa isang maingay, nakakapagod na kusina tulad nito. Para sa kanya, sapat na iyon. Sa susunod na kabanata, magsisimulang maghigpit ang bitag sa loob ng kumpanya habang mas lumalalim ang investigasyon ni Judy Ann sa mga kahina-hinalang transaksyon
nang hindi niya nalalamang unti-unti nang nalalantad ang lihim na plano ni Ethan. Samantala, haharap si Amara sa magulong damdamin nang mapansin niyang hindi lamang pagkakaibigan ang nararamdaman ni Tony para sa kanya, kasabay ng muling pagsagi sa kanyang isip ng mga alaala ni Maxwell. Kaya abangan natin